45 sa New Living Translation, sa NLT. It says like this, "Let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." At sa within sarili natin, ganito pong pagkasabi, ating pong matamang tungayan. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayon nakikita ninyong papalapit na ang araw ng Panginoon. So palakpakan po natin ng Diyos sa pamagitan ng mga salita. Gamit tayo po ay nagkakatipon ngayong hapong ito as albanding. So ang ating pong ibabahagi sa inyo is all about the importance of fellowship. Ang sabi nga po, the importance of fellowship. So kaklaruhin ko lang po, gusto ko magtanong. Yan, sister, para sa iyo, mahalaga ba yung fellowship? Amen. Kayo po, alam ko naman yung sagot niyo, pero mas magandang manggaling sa inyo. Mahalaga po ba yung fellowship? Amen. Kaya nga natin ginagawa. At kung mahalaga siya, dapat natin minamahal, ano po yung mga bagay na dapat nating brothers and sisters malaman patungkol dito? Now, sa ating pagkapatuloy, bilang mga mananampalataya, at gusto kong idagdag, bilang mga manggagawa sa lugar ng Silito, homes ng Kalmana, sa Mary Mother of the Church, sabi po dito, mga kapatid minamahal, hindi tayo tinawag ng Diyos para mamuhay ng mag-isa. Nakuha niyo po ba yun? Tinawag niya tayo upang maging bahagi ng isang pamilya, katulad dito. Habang tumatagal, dati kapatiran lang, no? Pero ngayon, bagamat hindi tayo by blood physically but spiritually, at minsan nga, di ba, may mga mananampalataya na minsan mas mahal pa yung matimbang pa sa buto eh. Amen po ba? Amen po. At ang sabi dito, mga kapatid na mahal, no? Isang pamilya, isang komunidad na nagmamahalan, nagtutulungan at sama-samang lumalago sa pananampalataya. At gusto ko lang sabihin na mabilis, hindi naman ito magiging possible kung hindi po kayo nagkakaisa. Amen. At ilang taon niyo na po itong ginagawa kayo nagtutuloy-tuloy. Simply means, mga kapatid na mahal, meron kayo ng bagay na ito. Amen po. So, at bilang karagdagan, ipinapaliwanag ng mga scholar ng Biblia or Bible scholar ng pakikisama ay sa simpleng pakikisalamuha o pagtitipon. Ito ay nagmula sa salitang Griego na ibig sabihin yan kasi sa Greek po nagsalitang fellowship is, sabi rito, no, koinonia, na nangangahulugang pagbabahagi. Sabi niyo nga po, pagbabahagi, pagkikibahagi. Pero hindi basta-basta, ang sabi rito, nakakapagmahal, at malalim na spiritual na pakikipag-isa kay Kristo. Now, pasok tayo ngayon. Sabihin natin the importance of fellowship. Pag sinabi natin fellowship, may dalawang fellowship, believers fellowship, at yung sinasabi natin Christ fellowship. Ito po yung tinatawag natin believers fellowship. At yung fellowship, hindi lang nagtatapos sa simbahan. Amen, you can do it anywhere. Pero mahalaga, mas maganda yung fellowship na saan man kayo naroon, nandun si Kristo. Now, una, hindi mahal, kung bakit mahalaga ang fellowship, fellowship is God's design. Anong ibig sabihin? Ang pakikisama, yung pakikisalamuhan naman sa atin bilang mananampalataya ay bahagi ng plano at disenyo ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Amen. Kasi God is God of unity. Kaya, the more na tayo nagsama-sama katulad nito, pinapakita natin na ang Diyos ay sumasa atin. We are not meant to walk alone. From the early church in Acts of the Apostles, believers gathered regularly. Christianity is personal but never meant to be private. Ano ibig sabihin? Hindi tayo para mag-isa. Hindi tayo likha ng Diyos para mag-isa. Kaya nga kayo may core group eh. Kaya ako po, I do suggest, no, yung core group, kahit minsan may problema, kahit tingin niyo po lalo. Sa mga choir, di ba? Kahit minsan may misunderstanding, pero kahit tingin niyo pa rin. Kasi hindi tayo pwede manalo. Amin po ba? It goes hand in hand. Amen po ba? Katulad dito sa atin, halimbawa, ako kung tinilagay sa inyo as super disciple, yung disciple yung chan, hindi po ako magtatagumpay kapag wala kayo. Kasi po kayo po yung aming paa at kamay. Kami po yung lead at ulo. Amen, dahil kay Kristo. Sabi nga po dito, mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, no? In Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, hindi ko lang alam kung napakinggan nyo yung salitang two heads are better than one. Sabi niyo po, two heads are better than one. Di ba mas marami magagawa? Kaya ang sabi dito, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Katulad sa atin, hindi tayo laging malakas. May pagkakataon yung pananampalataya natin, parang wiper, kalawat kanan, di ba? May mga pagkakataon na istumble tayo. Pero maganda, pag may kapatiron ka, di ba? Konting tapit, konting message, lumalakas ka. Sabi mo sa'yo ka na rin para sa iyo. Amen? Amen. At ito nga po, mga kapatid, no? Sabi nito, we grow stronger when we grow together. Katulad sa inyo.
Kung hindi nyo po, sabi ka sa Bisaya, kung hindi nyo kasabot ang isa't isa, hindi kayo tatagal. Pero dahil gano'n nyo ng isa't isa, amin nandito pa rin kayo. Hindi ko sinasabi perfect tayo, pero magandahan, amin, pamawat sa atin yung pa, yung pakituan namin pa rin. So yun po yun, mga kapaglaman. That is number 1. Let's go to next, number 2. The importance of fellowship. Fellowship brings encouragement. Sabihin natin, ang fellowship ay nagdadala ng lakas ng loob. Kaya pag tayo may problema, huwag tayo magbukbok. Pag may problema tayo, punta tayo. Sabi na kasi. Kasi tayo hugot ng lakas, una sa Panginoon. Ang sabi nito, no, life can be heavy. Tama hindi. Sabi natin, ang buhay ay hard. Parang bato. Di ba? Amen? Life can be heavy, but fellowship lifts us up. Di ba? Mabigat ang buhay, ngunit ang fellowship ang nagpapalakas at nagpapagaan sa atin. Kaya pag tayo dumagano, di ba? Katulad ng matitibo ganito, pag nakikita mo, di ba yung sharing, katulad yung ginagawa ninyo, malatang simple. Malaking bagay po. Amen. So, sabihin ko sa iyo katabi, ayan, may taong nangangailangan ng lakas ng loob mo. Lakas ng loob. At kailangan mo rin ang lakas ng loob. Lakas ng loob nila. Ganun po yun, bilintik. Pag mahina ka, palakasin mo mo. Amen? Hindi pag mahina ko, asalin mo pa, mabuti nga sabi. Diba? Kailangan pag minamina, magpapalakas. Amen, bilintik. So yun po. And thirdly, brothers and sisters, yan. Okay, sapagkat yung oras ko yung tumatakbo kahit walang umahabol. Number 3, fellowship keeps us spiritually strong. Pakisabi ang pakikisama, pakikisalamuha, ay nagpapalakas sa akin. Spiritual. Totoo po ba hindi? Diba, yung makita mo lang na kami muna, bibigyan ko ito sa kami sister. Amen? Yung sinabi sa diba, yung makita mo yung tsura niya, nakaka-bless. Amen mo ba? Kaya dapat tayo, di ba, kahit may problema, di ba, huwag natin alis yung minigit. Amen po ba? Wala namang taong hindi nagkakaroon ng problema, tama? Pag wala tayong problema, mas malaki ang problema. Amen. So, ang sabi dito, brothers and sisters, isolation can weaken faith. Being with other believers helps us stay focused on Christ. Ano ibig sabihin? Ang pag-iisa ay maaari magpahina ng pananampalataya, kaya huwag natin gagawin yun ng pumukmuk tayo. Huwag tayo nagkakaroon ng self-pity. Amen po ba? Amen. At ang sabi rito, no, ang pakikisama sa kapwa mananampalataya ay tumutulong upang manatiling nakatuon kay Kristo. No, distance from fellowship often leads us to distance from God. Sa madalit sabi, ang paglayo sa gawain sa fellowship, pagtitipong katulad nito, kadalasan nagiging paglayo rin sa Diyos. Tama? Kasi sa natin ang susubukan ng gawain, ang presensya ng Diyos ang Diyos sa fellowship. So pag wala ka sa fellowship, you're out of the presence of God. Tama po ba yun? So to simplify this message, sabi rito, no, fellowship is where faith strengthened and hearts are encouraged. Sa madaling sabi natin, ang fellowship, ang pakikisalamuha, ang pakikisama ay lugar kung saan ang pananampalataya ay tumitibay at ang mga puso ay inalakas. Kaya nasabi ng awing din, di ba? Sabi ko sa kapatid, patisahin mo ang laman ng aming puso. At pag tayo nagkakaisa, tatlo natin nagkakaisa. Galing sa Yahweh, sabihin sa kapatid mo, bless ka na. 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 Hanggang bless ka na. Natin po natin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ganyan po, isang group nila. Dito na po kayo. Tapos dito yung kami. Para, pwede na kayo gusto para. Ay, po si... Kita ka, Jelson. Balikan